So, good day everyone. Um, I am Clarissa Habonero and my topic is all about optimization, what the customer chooses. So, first is the combining the indifference curve and the budget constraint determine the consumer's optimal choice. So, diri sa indifference curve kay murag mao ni siya ang isa ka graph nga nagpakita sa kanang bitong lahi ay murag sa combination sa duha ka product nga naghatag og utility sa usa ka tao or naghatag og kanang sa utility sa usa ka tao. And then ang budget constraint kay diri nila gipakita niya diri kung for example si Mati is kanang ang iyang budget about sa iyang pang snacks is 100 pesos lang. So niya pero ang gusto niya nga iyang snackon is burger and milk tea. Then ang sa burger is tag 30, then ang sa milk tea is tag 70, so 100 siya tanan. Nara kang Mati kung asa iyang paliton basta magtotal lang siya og 100, dili na siya mo lapas. So next is consumer optimum occurs at the point where the highest indifference curve and the budget constraint are tangent. So diri akay for example is si Saiza is kanang gusto siya og kanang kada snacks niya is gusto siya na siya soft drinks og chips. Mana iyang gusto nga snacks per me. So kibali sa curve 1 na siya isa ka soft drinks ug na siya duha ka chips, pero ang ihang utility nga makuha is mabaw lang siya kanang mubo lang. And then sa curve 2 kay na siya isa ka soft drinks ug upat ka chips, pero mas taas ang ihang utility nga makuha. And then sa curve 3 kay parehas na siya sa kibali na siya duha ka soft drinks ug duha ka chips, pero halos parehas na siya sa curve 2 katong taas-taas iyang kasiyahan. Well, sa curve 4 is tulo ka soft drinks o walay chips, pero dili kay niya gusto mo, wala kay siya utility nga makuha. So mao na diha ang sa consumer optimum occurs at the point where the highest indifference curve at the budget constraint are tangent. So next is the consumer chooses consumption of two goods so that the marginal rate of substitution equals the relative price. So, pasabot diri kay for example, so ang pasabot diri kay for example si Mario kay na ay 100 na budget. Then kay gusto siya ang presyo sa iyang gustong paliton nga kibali na siya pilian na siya ang price sa juice kay 20, then ang price sa cake kay 10. So ang relative price ato kay katong 20 divide 10 is equals to 2. So it means na siya isa ka juice equivalent sa duha ka cake. So karon kay si Mario kay kanang willing naman siya nga kanang i-give up niya ang isa ka juice para makuha niya ang duha ka cake. So mao to siya ang MRS. Ang MRS kay marginal rate of substitution. So sa iyan, so kay katong duha ka katong give up niya ang isa ka juice para sa duha ka cake. Mali ang ipil kay mao man iyang mas taas man iyang utility nga makuha ato. So sunod kay next is at the consumer's optimum, the consumer's valuation of the two goods equals the market valuation. So dili is dili kay ang valuation of consumer kay kung unsa ka importante ang isa ka product para sa isa ka product mo na siya. Then ang sa valuation of kay kung unsa ka importante ang isa ka product batay sa
presyo pod sa dito sa market. Then ang example lang ni kay, for example, kanang si Ella kana ay 120 pesos niya, gusto siya magpalit og milk tea o cookies. Then ang presyo sa milk tea is 40, then ang presyo sa cookies kay 20. So ang relative price niya kay parehas kagay na 40 divide 20 equals 2. So it means ang equivalent sa isa ka milk tea kay duha ka cookies ang iyang Milo. So karon kay hilig ang gusto man ni Ella kay katong cookies, so willing siya nga i-give up ang isa ka milk tea para sa duha ka cookies. So not siya. Then next kay diri ata sa graph. So ang kanang ano dira kanang pa vertical is mao na siya, vertical axis is mao na siya si Pepsi, then ang horizontal is mao na si pizza. So kana si blue nga kanang nay I1, I2 ug I3 mo na siya ang indifference curve. So nagpakita diri nga kana nga combination sa Pepsi ug sa pizza kay naghatag siya og same nga utility sa usa ka consumer. So kung mas layo ang kurba sa kanang iyang na 0, kanang 0 mas mataas daw ang iyang utility nga makuha. And then kaning sa optimum kanang nagtagbo bitaw siya nga line is mo na siya ang tangent point, o kung asa ka na nagdikit ang basta nagtagbo sila, mo na siya si optimum. So next is an increase in income shifts the budget constraint outward. The consumer is able to choose a better combination of goods and a higher indifference curve. So there na pagtasa. So next is diri na sagtasa graph. So ang ano diri kaning graph nga an increase in income kay kaning si Pepsi kay mo ni siya si ang y-axis, and si pizza kay ang x-axis. So ang initial budget constraint kanang una nga pula nga linya kay mao ni siya ang budget sa consumer nga adisay pa ni taas ang iyahang kita. So and then sa second is katong kaduha nga pula nga linya kay ning taas na ang kita sa consumer og ni dako na sa bang budget, kaya mao nang ang budget line mo na ginatawag nga outward shift. Then ang tulo kay ang kaning optimum, kaning new optimum, mo na siya kay tungod mas dako man ang budget, so mas nitaas pod ang indifference curve, mas taas pod ang utility yan na nakuha. Din daghan po siya napalit nga pizza o Pepsi kaysa sa dati. So next is diri sa how changes in income affect the consumer choices. So normal versus inferior goods. A consumer buys more of a good when his or
her income rises and the good is called normal good. So kung ang consumer daw, so diri sa normal goods kay kung mo increase imong income, mo increase pad ang imong demand. While diri sa inferior goods, if a consumer buys less of good when his or her income rises, of the good is called an inferior. Kung mataas daw ang iyang income is same ra gyapon siya, ay mag-less daw ang iyang kuan, mag-less daw ang iyang pamaliton. And that's all. Thank you po.